Good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So harvest day ko ngayon mga ka-farmers, panglimang harvest dito sa 600 plus kapuno. So yan, mga ilang kilo kaya yung mapipitas ko dito sa panglima sa dito sa 600 plus. So bali magdadalawang buwan na ito mga ka-farmers sa January 14. So nakalimang harvest na ako dito. So bali napitasan ko na po ito yung yung unang plat pero hindi pa naubos. So dalawang basket na po yung nakuha ko. Talagang makakarami ako ngayon dito mga farmers, no. So yun nga, sabi ko mga ilang kilo kaya yung makukuha ko dito mga farmers, no. So dito lang. So hindi kasama po doon sa una kong tanim na 450 kapuno. So kasi yung kabuuan na nito mga farmers ay nasa 1,200 kapuno. So yun lang, kasi dito 600 plus ito. So hindi naman ito abutin na 650. So sabihin natin 650 tapos plus yung 450 doon. So 11 lang nga sana. So ginawa ko ng 12 para wala nang Sa mga farmers, pansin na pansin yung kanyang mga hitik na bunga. Yan, no. So ang ganda tingnan mga ka-farmers at saka ang saya tingnan dahil yung mga bunga niya. At marami. So bali nagbabawas ako dito mga farmers ng dahon. So yung ginagawa ko ay tuwing gabi. Dahil kasi tuwing gabi hindi po yung mainit at saka nagpapatubig ako. So habang wala naman akong ginagawa, so tinatanggal ko po yung mga dahon niya sa baba. So ginagamitan ko lang po ng flashlight. Tapos yung mga dahon na nakukuha ko ay iniipon ko po yan mga farmers at tinatapon sa malayo. At sabay na rin sa pagbunot ng damo sa gitna. So ito yung itsura niya mga farmers na hindi pa nabunutan ng damo. Yan. Yan siya. Madamo po yung gitna niya. At so iba po yung itsura na natanggalan po ng dahon. So maganda po tingnan. So malinis siya. At saka madali po siyang sprayhan. Dahil wala na pong dahon sa baba. Yan mga farmers, so sa isang puno. Ayan 1, 2, 3, 4. So apat yung makukuha dyan. Dito 1, 2, 3, 3. So halos bihira lang ako mga farmers makapitas ng ng 2 piraso sa isang puno. So karamihan talaga na may 4, may 7. So minsan may nakukuha rin akong 8 piraso. So halos umaabot na po siya ng 1 kilo or kalahating kilo kada puno. So ayan, good blessings mga farmers, no. Laki talaga ng ng grasya. And thanks God lang talaga mga farmers. Yan sinyo naman mga farmers yung bunga niya. Yan So medyo mag-aalas 8 na nga. Kasimula ko lang mag-harvest dito. Dahil nag-harvest ako ng ampalaya. Tapos sabay na rin sa pagpatubig doon. Pero pinatay ko na po yung motor dahil bumaba na po yung tubig. So mamayang gabi ko na lang ulit itutuloy dahil busy tayo ngayon sa pag-harvest. Ayun mga farmers. So yan, kitang kita po yung kanyang mga bunga. So ito talaga mga farmers yung pinakamasaya, no, yung mag-harvest na po tayo. So bali madamo na rin po dito sa taas mga farmers. Ayan, sobrang taba ng damo dahil pinatubigan ko na po yan. Yung sili halos di na po mapansin, halos puro damo na lang po yung makita. Ayan, hanggang taas pa yan, hanggang dito pa yan mga farmers yung naharbisan ko mamaya. Ayan. So pag titingnan, maliit lang po talaga na area to mga farmers, no. Pero masinsin po siya. Dahil sobrang maliit po yung space niya. Ayan, wala na pong makikitang daanan. Ayan ganun po rin dito. So hindi po magkaparehas yung sukat ng tabla niya. So meron pong ibang 3 feet, meron din pong ibang 4 feet. So yung pinakalas ngayon dyan 2 feet. So dahil pinagkasya ko lang po yung sa gilid niya.
So hindi naman ibig sabihin na wala na tayong space na pagtatamnan. So meron pa dito mga farmers, so at saka dito. So dati ko na kasi ito pinatraktor, ayan, tinubuan na naman ng damo. So tatanim pa ako mga farmers dito. Bali third batch. Ayan, so pag nakatime ako bukas, sisimulan ko na po yan sa pag-araro. So bali mag-harvest na lang muna ako mga farmers. So update ko na lang po kayo mamaya kung mga ilang kilo pulat yung makukuha po dito. So update mga farmers, ayan. So bali kakatapos ko lang talaga mag-harvest dun sa kabila. So ito na, so simula po kanina ang alas 6. So alas 2 ko po natapos. Dahil mag-isa lang ako, pakadto pakare. So doon po kasi yun pa mga ka-farmers, hindi naman masyadong kalayuan. Yun nga lang, so mag-isa lang ako rin namimitas, so ako rin ang naghahatid dito. So ito lang yung basket na nilalagyan ko, maliit lang. So hindi naman pwede malaki mga farmers dahil mabigat. So ayan, sa 600 plus kapuno mga farmers ito yung nakuha ko. Siguro kaya nyo to siguro 300 kilos, no? Or sabihin natin 250 siguro, lagpas naman to 250 kilos mga farmers, dahil dati dyan sa 450 kapuno na napipitasan ko, so yung dito lang yun, wala pa dito. So bali yung nakuha ko nun 257. So ano pa kaya ito na nasa 600 plus, so pang 5 harvest. So ganito na karami po mga farmers yung napitas ko. So tuloy-tuloy pa rin po yung ano niya, dahil marami pa siyang malilit na bunga. So sa pangawang batch pa lang to mga farmers, no. Sa unang batch hindi ko pa napitasan yan dyan. Ayan, no, yung 450 kapuno. So malilit naman po yung bunga niya, at saka medyo kaunti na lang. So sinabihan ko po si Bayaw na siya na lang mag-harvest yan, dahil umpisan ko na po sa pag balot, dahil baka gabihin kami at naghihintay po yung mga buyer ko dun sa market. So update ko na lang kayo ulit mga farmers, no, kung mga ilang kilo po talaga ito yung sa pang 5 harvest dun sa 600 plus. So ibubukod ko naman yung mamaya yung 400 yung pipitasin ni Bayaw na sa 450 kapuno. So ano na kasi yan dyan, yung na yan, karamihan dyan mga ka-farmers ay class B na yung bunga niya o medium. So dito talaga yung pinaka class A sa unang niya, sa bata pang tanim ko. So alam naman natin pag bata pa yung talong, so magaganda po yung bunga niya. So habang nagkakaedad, habang tumatangkad yung kalexto, ay nag-a-adjust na rin po sa bunga niya. So at saka medyo bitin na rin siya sa tubig mga ka-farmers, no. Medyo delay na rin, at saka nagkakaroon na rin po siya ng trips. So hindi na makontrol dahil sa panahon, sobrang init na po. So hindi naman pwede na araw-araw ko mag-spray. So lason din naman yun sa tao. Kaya every after harvest, yun ang pag-spray ko, or twice a week na lang. So yan. So bali umpisahan ko na po mga farmers sa pag-packing. So update ko na lang po ulit kayo mamaya kung mga ilang kilo po to lahat. So update na po mga ka-farmers, kakatapos lang ito i-packing na. So bali galing po ito sa may second batch. So ito na po siya. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bali 6 na bundle po yung tag 15 kilos. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 na tag 10 kilos at saka plus 7 kilos po nito mga farmers. So bali nagtotal po siya ng 247 yung class A, at saka plus po yung 20 kilos na class B. So bali 267 kilos. So sa pang 5 harvest to mga farmers, ito na po yung total po dun sa may kabila sa second batch. So ito pa naman yung binabundle din yung dito sa may luma. So konti lang siguro mga farmers, siguro mahigit 50 kilos lang po yan. So magtutotal po siguro kabuuan na mahigit 300 kilos. So ito po yung niya, yung mga reject. So bali may mga tusok po yan mga farmers. So yung iba malalaki, ayan. So hindi naman hindi ko naman to tinatago mga farmers na puro lang maganda yung kuha natin sa ating talungan. So syempre meron din tayong epekto ng shoot borer, ayan, at saka fruit borer. Yan, ganyan karami siya mga, siguro mga 5 kilo lang naman po yan.
So ayan na, bali ano yun, magbabandel pa po ng ampalaya. So konti lang yung na-harvest ang palaya. So ito lang yung ano, in-update ko lang mga farmers no, 267 so kabuuan sa doon po sa may 600 plus na second batch na tanim. So Calixto F1 yung variety. So bali tatapusin na namin yan at gagabihin na kami dito mga farmers. So ayan na, bali hanggang dito na lang po. Ayan, maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.